So, step number 4 naman natin, okay, is tinatawag na prioritization. Prioritization process. Kasi katulad nung nabanggit ko kanina, hindi naman porket hindi nagbibigay sa'yo ng pera, ibig sabihin ba nun hindi ko nagagawin? Hindi naman ganun. Di ba? For example, ang nakalagay doon, kumain. Alam, ay, hindi naman nagbibigay sa akin ng pera yan. Alam nga, hindi mo nang gawin yon. So, hindi naman ganun. Okay? Ang goal natin dito is malaman mo, katulad doon sinabi ko kanina, malaman mo yung nagbibigay sa'yo ng profit-producing activities para malaman mo kung alin yung mga ipa-priority mo. So, dito na papasok si step number 4. Okay? Prioritization process. So, dito makikita nyo, okay, pwede nyo siyang gayahin. Actually, gamitin nyo yung ganitong klaseng format lang. No? Kasi dito natin gagamitin, ito yung tinatawag na prioritization process. Dito natin ilalagay yung mga non-profit producing activities natin. Okay, mga non-profit producing activities natin para malaman natin kung dapat ba natin talagang gawin yun or hindi. Okay? So, for example, ano yung example ng non-profit producing activity? Halimbawa, okay, watching telenovela. Halimbawa, ganyan. Okay, isa yan. Halimbawa, sinulat mo yan sa isa sa mga mahilig ka manood ng ganyan or K-drama or whatever. Watching telenovela. So, meron tayong 4 na process na pagdadaanan nitong iyong non-PPA. Una is eliminate. Ibig sabihin ng eliminate, pwede ba itong tanggalin? Okay. Sumunod is yung tinatawag na automate. Kung hindi mo siya matanggal, pwede ba siyang gawing automated? Ang sumunod is kung hindi siya pwedeng gawing automated, pwede mo ba siyang iasa sa ibang tao or i-delegate? Kapag hindi pa rin talaga gumana, kaya mo siyang schedule, meaning ikaw lang talaga yung pwedeng gumawa. So para malaman mo kung itong ginagawa mo na watching telenovela is kailangan mo ba siyang i-eliminate, tanungin mo yung sarili mo, natutulungan ba ako nito para ma-achieve yung goals ko? Natutulungan ba ako nito para mas mapalapit ako sa pangarap ko? Di ba? Alam niyo naman yung sagot, di ba? Hindi. Pinapalayo ka pa niyan. Palagi niyong tatandaan, di ba? Actually, alam ko, naituro ko na to paulit-ulit na. Kaya walang commercial ng mga supercars sa TV. Like Ferrari, Rolls-Royce, supercar, hindi pala supercar yun, Rolls-Royce, luxury car yun. Lamborghini, Porsche, kaya walang commercial nun sa TV kasi yung mga taong nanonood ng TV, wala namang pambili nun. Kaya hindi nila pinalalabas yun sa TV. Okay? So, hindi mo lang yung mayaman kakapanood ng TV. Yung nasa TV ang yumayaman, yung gumagawa ng show. Pero ikaw na nanonood, hindi ka yayaman doon. Makakatulong pa nga sa pagyaman mo kapag hindi ka nanonood ng TV kasi nakakabawas sa kuryente nyo. Di ba? Ang importante lang naman na malaman natin, especially pagdating sa balita, is weather report. Yun lang naman importante malaman natin. The rest, wala na tayong pakialam dyan. Even yung about sa COVID update, wala na dapat tayong pakialam dyan. Basta ang importante, sumusunod tayo sa mga social distancing, yung mga safety precautions, safety procedure, dapat sinusunod natin. Yun lang naman ang importante. Pero hindi na natin kailangan i-negative yung sarili natin. Araw-araw, kakatingin sa balita, napataas ng pataas yung COVID, hindi nawawala. Wala na tayong pakialam dyan. That is out of our concern. Kung maalala nyo sa previous lesson natin, nasa circle of concern yun eh. Wala tayong magagawa doon. Okay? So, watching telenovela, hindi makakatulong sa'yo. Pwede ba siyang i-eliminate? Yes or no? Pwede ba siyang tanggalin? Sagot kayo dyan. Yes. Okay. So, ngayon, ang gagawin mo, itong watching telenovela, no, babalik tayo dun sa tawag dito, sa ating mahiwagang word. No? Halimbawa ito, watching telenovela. Ilagay mo dito sa kanang side, E, meaning eliminate. Okay, tatanggalin mo na yan. So, yun. Okay, so balik tayo ulit doon sa ating elimination at prioritization process. So, tinanggal mo na siya, lalagyan mo siya ng E. Ngayon, next, another example is, let's say, paying bills. Paying bills. Pagbabayad ng mga bills. Ang tanong, pwede mo ba yung i-eliminate? Kung pwede lang sana no? Pwede naman. Kaso mag-expect ka na wala ka ng kuryente next time. Wala ka ng internet next time. Wala ka ng tubig next time. Diba? Kung i-eliminate mo yan. So, hindi siya pwedeng i-eliminate kasi responsibilidad natin bayaran yung pinakinabangan natin.
Okay, kung hindi mo siya ma-eliminate, pwede mo ba siyang i-automate? Pwede mo ba siyang i-automate? Yes, pwede. Kapag gumamit ka ng Paymaya, GCash, di ba meron yung schedule payment? Nakita nyo ba yun? No? Pwede mo siyang gamitin. Ang medyo alanganin lang ay pag sa Meralco bill or sa tubig, water bill sa water. Actually sa amin water bill walang walang tawag dito, walang automation ng water bill sa amin. Kailangan talaga magbabayad ka sa at least sa SM. Pero sa ano kasi sa Meralco bill, nag-iiba kasi yung price, di ba? So hindi mo siya pwedeng automate kasi pag nag-automate ka, ang pwede mong i-automate sa pag-pay ng bills is yung internet. Kasi yun yung fixed na every month, yun lang talaga sisingilin sa'yo. Unlike sa tubig or sa Meralco bill nyo, o sa kuryente, na nataas baba siya. Di ba? Or pwede rin naman auto-debit. Okay? Auto-debit yung tinatawag. Ayun, cable pwede rin. Netflix, mga ganyan. Actually, Netflix, pag may Netflix ka, automatic ka namang kakaltasan nun eh. Auto-debit ang tawag doon. So, pwede ka rin magpa-set up ng auto-debit kung very time-consuming sa'yo ang pagbabayad ng bills. Sa akin kasi, halo yung sa akin. Halong automate and halong delegate. Pag nagbabayad ako ng bills. No, meron akong inuutusan. Pag hindi ako makapag-automate ng pagbabayad ng bills, meron akong inuutusan para magbayad para sa akin. Okay? So, ang naka-automate sa akin, yung aking VUL, insurance, yung mga bills na kailangan ko bayaran, tawag dito, hindi pa naka-automate sa akin yung mga tawag dito sa hindi electric, tawag dito, internet. Okay, sa internet. Kasi madali lang naman ako nakakapagbayad dahil nagbabayad naman ako online. Pero yung mga kailangan kong bayaran na hindi kailangan ko pan lumabas like tubig, no, inuutos ko na yan. So halong automate and halong delegate. So kung very time consuming sa'yo yung pagbabayad ng bills, ipagawa mo yan sa iba. Kasi sayang yung oras mo. Kung pwede mo naman siyang ipakisuyo or mas maganda, gamit ka ng mga application online payments. Aralin mo kung paano mag-online payments, aralin mo kung paano magkaroon ng auto-debit kasi yung Meralco nag-o-offer ng auto-debit sa bangko. Kukonek mo yung bangko sa kanila, automatic nilang kakaltasan yon. Pero syempre, kailangan may laman palagi yung bangko mo ng sobra kasi hindi mo alam kung anong bill mo next month eh. Di ba? So, yun. Okay, so, kung ano man yung ilagay mo, mapili mo, automate or delegate, yun yung ilalagay mo dun sa right side ng Microsoft Word, A or D. So katulad lang nung ginawa natin kanina dito sa eliminate. Pag kailangan mo eliminate, ilagay mo dun sa right side ng iyong Microsoft Word na E. Kasi kailangan mo na siyang tanggalin. Okay, another example. Laundry. Pwede ba siyang i-eliminate? Hindi. Yung kada suot mo, tapon mo yung damit mo, anyaman mo naman. Di ba? Pag mayaman ka na, pwede mo nang gawin yun. Diba? Kada suot mo ng damit, madumi na yan, tapon mo na. No? Sobrang yaman mo, ganun yung ginagawa mo. So, hindi mo siya pwedeng eliminate. Automate, kung meron kang robot na utusan, di ba? O, labahan mo yan. Tapos, dadalhin ng robot mo dun sa... Wala pa tayong ganun. So, hindi pwede. Delegate, pwede ba? Yes. Okay, pwede natin siyang i-delegate. Magpalaba or laundry shop. Yung labandera or laundry shop. Bakit? Kasi very time consuming. Especially sa inyo ito napaka-importante, especially para sa inyong mga kumikita na ng malaki. Actually, kahit hindi ka pa kumikita ng malaki eh. Kapag ka kumikita ka na consistently at nagkakaroon ka na ng momentum sa negosyo, itong bagay na to, ito yung reason kung bakit ayaw na ayaw ko sa gawaing bahay. Tamad talaga ako sa gawaing bahay. Bakit? Kasi feeling ko nasasayang yung buhay ko doon. Alam mo, naalala ko pa, ito, alam to ni Grace, okay? Which is, pinag-aawayan namin yan dati. Tamad na tamad kasi ako sa gawaing bahay. And buti na lang masipag siya. Kasi kung hindi, patay kami, no? Kakatulong talaga kami. Pero sinasabihan ko naman siya palagi na magkatulong, ayaw niya. Ewan ko ba? So, nung time na nagsisimula, wala talaga akong choice noon. Before maging kami ni Grace, wala akong choice. Ako talaga yung gagawa niyan. Kung hindi ako yung gagawa niyan, nagpapalaundry ako. No, nagpapalinis ako, nagpapalaundry ako or whatever. Ang iniisip ko kasi palagi, sayang yung oras ko na gawin yan. Nasa halip yung oras ko, nasa negosyo ko na lang para mas mapalaki ko pa yung pera ko. Sa tingin nyo, yung mga very successful na entrepreneur na ginagawa yung mga bagay na yan? Hindi. Baka isipin nyo, hindi nila ginagawa kasi marami na silang pera. Even though wala pa silang pera noon, hindi na nila ginagawa yan.
Kasi ang mindset ng mga very successful, mga milyonaryo, ang mindset nila, magkano lang ibabayad nila sa laundry? Let's say sabihin na natin 500 pesos. No? Sa 500 pesos na 'yon, paano mo mababawi 'yon? Ang ginawa mo kasi bumili ka ng oras eh. Parang ganun yung ginawa mo, bumili ka ng service, bumili ka ng effort, bumili ka ng time. Na sila na lang ang gumawa nun. Bumili ka sa halagang 500 pesos kung halimbawa 500 pesos yung laundry mo. Ngayon, ang iisipin ng mga tao, gastos lang yan, ako na lang maglalaba. Ang nangyayari, hindi niyo maintindihan. 'Di ba ang mga empleyado, ano yung binebenta nila? 'Di ba oras? May empleyado bang yumayaman? Meron yung mga mga executives. Executive ka ba? Hindi naman, 'di ba? So, ibinebenta mo yung oras mo sa magkanong rate mo lang. Magkanong rate mo sa trabaho, yun ang kapalit ng oras mo. Ganun ba ang halaga ng oras mo? Tapos naniniwala ka sa kasabihan na time is gold. Di ba? Kung nagtatrabaho ka ngayon, at least, hindi ko sinasabi to sa'yo para i-down ka or whatever. Ang sinasabi ko to sa'yo para ma-realize mo yung importance ng oras na meron ka. Kung nagtatrabaho ka pa sa ngayon, kailangan mo talaga yan eh. Lalo-lalo na kung breadwinner ka, kailangan mo pa yan. Pero at least ngayon, naiintindihan mo na kaya pala yung mga milyonaryo, nagiging milyonaryo kasi ganun mag-isip. So simula pa lang ngayon, practicein mo na yung sarili mo na magganong ka mag-isip. Ang iniisip ng iba, 500 pesos, sayang. No, makakabili na ako ng kung ano-ano niyan. Ganyan. Ako na lang maglalaba. Diba? Ganun mag-isip ang mga mahirap. Ang mga mayaman, ganito mag-isip. Okay, 500 pesos. Medyo masakit pa rin naman yung kasi 500 pesos yan, di ba? Hindi ka naman basta-basta makakapulot ng 500 dyan. Pero ang iniisip nila, since meron na akong available time, let's say, 2 hours yung paglalaba ko. Halimbawa, 2 hours ba ang paglalaba? Hindi ko alam eh. Kasi hindi ako naglalaba eh. Hindi ko alam ilang oras ba yung paglalaba. Depende sa dami. Diba? Pero pag sa sarili mo, let's say 2 hours yung inaabot sa paglalaba mo, halimbawa. Yung 2 hours na yon, binili mo for 500 pesos. Ngayon, ang iniisip ng mga milyonaryo, sa 2 hours na nagkaroon ako ng available, na binayaran ko ng 500 pesos, paano ko mababawi yung 500 pesos na yun sa 2 hours? Yun ang iniisip nila. Kung hindi man nila instantly mabawi yung 500 pesos na yun ngayon, hindi man nila mabawi yun ngayon, at least yung 2 hours na na-save nila, ginagamit nila yon for a bigger purpose, para sa mas malaking pera. Halimbawa, nagpo-prospecting ako, nagdadagdag ako ng mga panibagong prospect, nagma-manual follow-up ako, hindi ko man mabawi yung 500 pesos ngayon within those 2 hours na na-save ko, sigurado ako mababawi ko yan in the future. Kasi I am building, ginagamit ko yung oras ko sa tamang lugar na naka-align sa goals ko. Na naka-align sa pagyaman ko. Naka-align ba sa pagyaman mo yung paglalaba? Naka-align ba sa pagyaman mo yung paglilinis ng bahay nyo? Hindi ko sinabing hindi importante yan. Ulitin ko. Importante yan. Pero kung kaya mong ipagawa sa iba, ipagawa mo na sa iba. Kung kaya mo naman magbayad, nakatulong ka pa eh. Yun pa yung isa kong iniisip eh. Nakatulong pa ako sa iba. 'Di ba? Pag nagpa-laundry ako, nagkaroon pa ng tawag dito, pagkakakitaan yung business na yun. Nakatulong pa ako sa kanila. Nakatulong sila sa akin sa service nila. Nabigyan ako ng mas mahabang oras na makapag-focus sa negosyo ko. Sila, natulungan ko din sila. Binayaran ko sila eh. 'Di ba? Hindi pa ako ganito ka-successful, hindi pa ako mayaman nung mga hindi ko pa naman kino-consider yung sarili kong mayaman. Pero wala pa akong financial freedom, ginagawa ko na to. Alam ni Grace yan. Papalaundry kami noon. Tumigil lang siya sa pagpapalaundry kasi tawag dito, ang bilis maluma ng damit. Yung pinapalaundryan namin, ang bilis naluluma ng damit. Kaya ang ginawa ko, bumili lang ako ng automatic washing machine at saka isang hindi automatic na washing machine. Pares niya yung ginagamit. Yung sinasabihan ko siya, magbayad na lang tayo. Ayaw niya eh. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil tiwala siya sa sarili niya, ayaw niya na masira yung damit, mga ganon-ganon. Ayaw niya. Pero ako, ayaw ko yan. Ayaw ko gawin yan. Ayaw ko maglinis ng bahay. Sabi ko sa kanya, magbayad na lang tayo paglinis. Ayaw niya din. Bahala siya. At least, buti na lang masipag siya. So, naka-jackpot talaga ako. Buti na lang masipag siya maglinis dito kasi ako super tamad ako dyan. Super tamad ako dyan. Kaya nga sinasabi hindi lang porket tamad ka, hindi ka naaasenso. Kung nasa tamang lugar yung katamaran mo, pwede ka pa rin umasenso eh. Nasa tamang lugar yung katamaran ko eh. Ayaw kong gawin yung mga bagay na pwede ko naman ibayad sa iba. Hindi ko naman trabaho yun eh. Hindi yun ang magpapayaman sa akin. Nagigets nyo ba yung ibig kong sabihin? Walang masama doon sa paggawa nun.
Especially ngayon, kung kailangan, halimbawa, gipit ka pa talaga sa ngayon, talagang hindi mo pa kaya, ikaw pa talaga yung gagawa niyan. Pero at least, nasa isipan mo na tong sinasabi ko. Nasa isipan mo na tong sinasabi ko. Kung hindi mo man siya magawa agad-agad, kasi nga, let's say, gipit ka pa, hindi mo pa kayang magbayad ng ganun, kailangan mo pang magtipid, okay lang. At least, nasa isipan mo na tong sinasabi ko, tatatak na yan sa isipan mo. Ulitin ko, be do have. Be do have. Unti-unti yan makakatulong sa'yo para maging ikaw yung person na successful version ng sarili mo. Itong tinuturo ko sa inyo. Okay? Kaya ayaw na ayaw ko talaga ng mga gawaing bahay. Hate na hate ko yan. Kasi ito akala ni Grace dati, binibiro ko siya kapag sinasabi ko to. Kasi ito yung katwiran ko palagi sa kanya noon na hindi ako pinanganak dito sa mundo para maglaba. Ganun yung katwiran ko sa kanya. Akala niyan, binibiro ko siya. Hindi, seryoso ako na sinasabi ko yon. Seryoso ako, hindi ako pinanganak dito sa mundo para gawin yung mga ganyang bagay. Ulitin ko, walang masama sa mga ganyang bagay. Kasi baka isipin nyo, grabe naman, si Coach Cal, ang matapobre naman ito sa mga labandera. Wala naman akong sinabing ganun. No, ang sabi ko lang, para sa akin, hindi yun ang nakikita ko na future ko. Hindi ko nakikita na, ano ba yun, ni minsan hindi ako nangarap na someday maglalaba ako ng mga damit ko. Ni minsan hindi ko pinangarap yan. Ang pinapangarap ko, someday magkaroon ako ng freedom. Mabili lahat ng mga bagay na gusto ko, hindi maglaba. So ang ginawa ko is gumawa ako ng paraan para mas lumaki yung income ko. No, dati naghahati kami ni Grace ng trabaho. Gumawa ako ng paraan para mas lumaki yung income ko para madali ko na masabi kay Grace na magbayad na lang tayo. Kasi dumating rin kami sa ganung point. No, nandun pa kami nakatira sa dati naming tinitirhan na bahay ay nagpapalaundry na lang kami. Nagpapalinis na lang kami ng bahay. Pero mas feel niya kasi kapag siya yung naglilinis. Nung lumipat na kami dito sa bago naming bahay, mas feel niya, mas gusto niya na siya yung naglilinis. And tinuruan ko rin kasi siya na even though nagre-rent kami dito sa current na bahay namin, nakarating na si Coach Lubinyo dito, ay sabi ko sa kanya, i-feel mo na as if atin to para ma-attract natin yung dream house natin. So ganun yung ginagawa niya. Kaya siguro ayaw niyang ipagkatiwala sa iba na maglilinis, ganyan. Gusto niya siya. No, kasi maganda yung bahay namin. Alam naman ni na Coach Lubin, maganda yung bahay namin. So yun ang ibig ko sabihin. Walang masama sa ganung gawain. Kaso kung ang pangarap mo ay maging milyonaryo tas palaging ganyan yung ginagawa mo, malabo, mahihirapan ka. Okay? Kung kaya mong ibayad sa iba, ipagawa mo na sa kanila, bayaran mo na lang sila. Alright? So yun. Yan, si Coach Junjun nyo rin pala nakapunta na rin dito. Alright, so next, balik tayo dito sa ating prioritization. So kung hindi mo siya hindi siya pwedeng eliminate yung paglalaba, hindi mo siya pwedeng i-automate, delegate mo na lang. Delegate mo na lang. Okay, kung hindi mo pa siya kayang i-delegate, hindi pa kaya ng budget mo, yun, gamitin mo motivation, magpalaki ka ng income mo. Itaga mo sa utak mo yung sinasabi ko kanina. Hindi ka pinanganak dito sa mundo para maglaba. Gamitin mong motivation yun, no? Para makalampas ka dyan at kumita ka ng mas malaki. Okay, so, last example is, halimbawa, workout. Yun, si Lawrence, nakita ko. Isa sa mga activities niya, mag-workout. No? Ako din. Pwede mo bang i-eliminate yan? Pwede, pero mag-ready ka sa malaking bilbil. No? Mag-ready ka sa pagtaba mo, mag-ready ka sa pagpayat mo, mag-ready ka sa pagsama ng itsura ng katawan mo. Ay, ganun. Yung consequences ng hindi nag-workout, yung consequences ng hindi inaalagaan yung sarili. Na pwede mo naman siya eliminate. Pero alam naman natin, di ba, na mas maganda kung nag-workout ka. Kahit simple exercise lang, di mo naman kailangan mag-gym. Di ba, Lawrence? Di mo naman kailangan mag-gym. Mag-body weights ka lang. Pwede din mag-push up ka 10 times a day. Yung ganun. Di ba? Sit curl ups ka 10 times a day. Hindi mo kailangan na mag-gym ka pa eh. No? Simple physical body weight workout. Yun, burpees, i-research nyo sa YouTube. Yun, para madali nyo siyang magawa. YouTube. So workout, hindi mo siya pwedeng i-eliminate, hindi mo siya pwedeng i-automate kung pwede lang sana automate, may pipindutin ka lang sa ulo mo tapos mag-workout ka na. So, hindi ganoon eh. Hindi mo rin siya pwedeng i-delegate, no? Hindi mo pwedeng sabihin na tawag dito, Danilo, pag-push up mo nga ako. Tapos ako lalaki ang katawan, hindi naman pwedeng ganoon. Diba? So, ang kailangan mo gawin, kapag ikaw talaga yung may kailangan gumawa, dapat, ang gagawin mo na sa kanya is i-schedule mo siya. Okay, i-schedule mo siya. Ano pa yung ibang mga bagay na dapat i-schedule mo na ikaw lang yung pwedeng gumawa? Halimbawa, kung nag-ads ka na. Ads.
I-schedule mo siya. Na kasi hindi natin pwedeng i-delegate yan. Hindi natin pwedeng i-automate yan. At hindi natin pwedeng i-eliminate. Ano pa yung isang bagay? Merong mga current na bagay na tawag dito na ikaw pa lang yung pwedeng gumawa. Like ito, ads, ganyan, follow up, no? Follow up. Pwede naman siyang i-automate kaso alam niyo naman 'di ba sa chatbot natin na 24 hours lang 24-hour rule na tinatawag. Hanggang 24 hours lang sila pwede maging automate and then the rest, ikaw na talaga magma-manual follow-up. Yung isa sa mga reason kung bakit dami naming pay-ins, dami naming napapasali ay dahil follow-up. Matyaga, magagaling mag-follow up yung ating mga leaders. No? Matyaga, manual follow-up yung ating mga leaders. Ano pa? Prospecting, diba? Closing the deal, handling objection, kung bini-video call mo sila sa closing, ganun-ganon, ikaw yung pwedeng gumawa. So, schedule mo itong mga bagay na ito sa simula. Pero, dadating yung time na itong mga to, kaya mo na siyang i-delegate. So, pag kumikita ka na ng malaki. Okay? So, balikan natin itong ating lesson. So, once again, pagka kailangan mo siyang i-eliminate, no? Balikan natin yung ating example na dito na word. Pag kailangan mo siyang i-eliminate, lagyan mo ng E. Kapag kailangan mo siyang i-delegate, lagyan mo ng D. Kapag kailangan mo siyang i-automate, lagyan mo ng A, halimbawa. O kapag kailangan mo siyang i-schedule, di S. Okay, yun ang ilalagay mo. Meaning ng S, ikaw lang talaga yung makakagawa niyan. No, usually, ikaw lang talaga yung pwedeng gumawa. Pero sa simula, marami dyan sa mga activities mo na ikaw pa lang talaga mismo yung gagawa. Kasi, hindi mo pa siya kayang i-delegate, wala ka pang budget, naiintindihan ko yan. Okay, naiintindihan ko yung mga bagay na yan. Pero sa akin kasi, ito may nabanggit rin si Samuel. Video editing. Pwede mo siyang hindi mo siya pwedeng eliminate, automate, delegate, pwede actually. Pero yun, magbabayad ka. Nung nagsisimula ako, wala akong pambayad, ako talaga yung gumagawa. And naka-benefit rin sa akin kasi natuto ako. At alam ko, kasi ngayon may video editor na ako. Hindi na ako nag-edit ng videos ko. May taga-edit na ako kaya marami ako na lang yung taga-shoot ng video pero meron na nag-i-edit para sa akin. Pero nung umpisa ako talaga yung nag-i-edit. Pero magandang bagay rin yun kasi natuto ako nitong skill na ito. So kapag merong ine-edit na video yung video editor ko, nakikita ko kung ano yung mga mali. And naituturo ko sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin. Kasi alam ko Kasi alam ko ginagawa ko yan dati. Even sa pag-Photoshop, very basic Photoshop lang naman ang alam ko Napaka-basic lang naman. And pwede ka naman mag-Canva pati. Mag-Canva ka na lang, mas madali. So, ganun. At least alam ko kung paano ginagawa. Okay? Kasi ginagawa ko yan dati. So, I hope na naiintindihan nyo to. Kasi yung susunod dito, di ba sabi ko sa inyo kanina, meron tayong isang malalampasan dyan. Ay, oo, malalampasan. Hindi malalampasan. Hindi natin itatakil itong part na to, big money, small money. Bakit hindi natin ito itatakil? Kasi pang mga leaders na ito. Okay, inilagay ko lang dyan, bakit? Para i-prepare kayo. Kasi alam ko naman, naniniwala ako, dadating yung time, magiging leader ka din. So, aaralin mo rin ito. At least nasa iyo na yung copy. Okay, in advance na natin. Diba? So, yun lang naman yung ating lesson for tonight, no? For today. I hope marami kayong natutunan and make sure na i-apply nyo kaagad yung mga natutunan nyo. Kasi napakasimple lang nun. So, babalikan natin yung ating word, no? Dito sa mga profit producing activities na ito, yung mga S at saka yung mga nandito sa profit producing activities, meaning yan yung dapat mong i-prioritize. Yan yung dapat bigyan mo ng maraming oras. Okay, hindi yung mga nandito. Yung mga nandito. Kasi yan yung nagbibigay sa iyo ng pera. Ito yung 80%. Dito nanggagaling sa mga activities na ito yung 80% ng resulta mo. Dito hindi. Okay? Klaro ba yon? So, I hope marami kayong natutunan dito sa lesson natin tonight and make sure i-apply nyo kaagad. And, syempre, bago tayo matapos, mag-picture-picture na tayo para masaya. Okay, ilabas nyo ng inyong mga nagsisigwapuhan at nagsisigandahang pagmumuka. So, one take lang naman ito. Isang take lang. Okay, game. So, tingin-tingin sa camera. Signature pose. 1, 2, 3. Alright, congrats winners. Make sure apply agad ang mga natutunan. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless.